In class, isipin nyo ito, kahit gaano ka kaingat sa research, maganda design, kumpleto tools, maayos ang proseso, pwede pa ring mali ang result. Bakit? Dahil sa dalawang bagay, random error at systematic error o mas kilala natin bilang bias. Simulan natin sa random error. Ito yung mga pagkakamali na walang pattern, paiba-iba, unpredictable, parang ingay sa paligid na hindi mo kontrolado. Halimbawa, una, nagsusukat ka ng blood pressure. Kahit pareho ang pasyente, bawat kuha, medyo iba ang reading. Minsan mataas, minsan mababa. Pangalawa, sa survey, may respondent na pagod, may inaantok, may distracted, kaya hindi consistent ang sagot. So ang random error, hindi siya dahil may mali kang sistema, kundi dahil may natural variation sa environment at tao. At ang maganda dito, pwede mo siyang bawasan. Paano? Dagdagan mo ang sample size, ulitin mo ang measurement sa madaling salita. Habang dumadami ang data, mas nag-a-average out ang random error. Ngayon, ibang usapan na kapag systematic error or bias. Ito hindi random. Ito consistent. May direction. Parang may mali sa sistema mo mismo. Halimbawa, una, ang weighing scale mo mali ang calibration. Lahat ng sinusukat may dagdag na 2 kilo. Pangalawa, ang researcher ay nagtatanong ng leading questions. Kaya ang sagot ng participants napupunta sa inaasahan niyang result. Dito ang problema. Kahit ulitin mo pa ang experiment, kahit dagdagan mo pa ang participants, mali pa rin ang lalabas. Bakit? Kasi ang source ng error nasa sistema mismo. Kaya tandaan nyo ito, napaka-importante. Random error ay kalat-kalat, nababawasan kapag dumami ang data. Systematic error ay tuloy-tuloy, hindi nawawala kahit gaano karami ang data. At sa research, mas delikado ang systematic error kasi ang random error nakikita mo na may variation. Pero ang bias, tahimik. Akala mo consistent ang data mo, pero consistent pala ang pagkakamali. At dito pumapasok ang pinaka-importanting insight sa human-based studies. Hindi lang instrumento ang source ng bias, kundi ang tao mismo, ang researcher ang participant. At iyan ang susunod nating iisa-isahin. In class, ngayon, simulan natin kung saan unang nanggagaling ang bias sa researcher mismo. Ito ang tinatawag nating experimenter bias. Definition, ito yung sitwasyon na ang researcher, kahit hindi niya sinasadya, naaapektuhan niya ang outcome ng study. Bakit nangyayari ito? Dahil sa expectations. Kapag may inaasahan kang result, nagbabago ang behavior mo, kahit subtle lang. Halimbawa, una, sa interview, mas nagbibigay ka ng follow-up questions sa sagot na gusto mo, pero hindi sa iba. Pangalawa, sa observation, mas napapansin mo ang behavior na tugma sa hypothesis mo habang nai-ignore mo ang hindi. So ang nangyayari, hindi na balanced ang data collection. Hindi dahil mali ang tool, kundi dahil ang researcher mismo nagiging source ng bias. At ang delikado dito, madalas hindi aware ang researcher. Akala niya objective siya, pero may influence na pala. Minsan, simpleng tone lang, konting ngiti, konting emphasis, nakakaapekto na sa sagot ng participant. Kaya tandaan, ang experimenter bias galing sa researcher at kadalasan unconscious. At kung hindi ito makokontrol, maaaring ma-distort ang buong study. Ngayon, kung ang researcher may influence, paano naman ang participant mismo? Diyan papasok ang susunod nating bias. Class, kung ang researcher may influence, huwag nating kalimutan, ang participant mismo may epekto rin. Ito ang tinatawag nating participant bias. Definition, ito yung sitwasyon na ang participants nagbabago ang behavior nila dahil alam nilang sila ay pinag-aaralan. Ibig sabihin, hindi na natural ang kilos nila, nagiging aware behavior na. Bakit nangyayari ito? Dahil sa presence ng observer. Kapag alam mong may nakatingin, automatic, nag-a-adjust ka. Halimbawa, una, sa classroom observation,
Biglang behave ang estudyante kapag may evaluator, pero kapag wala, iba ang asal. Pangalawa, sa health study, participant nagsasabing healthy lifestyle siya dahil alam niyang iyon ang ideal answer kahit hindi naman consistent sa reality. So ang nangyayari, ang data mo hindi na real behavior, kundi version ng sarili nila na gusto nilang ipakita. Parang may filter. Kaya tandaan, participant bias galing sa participant at kadalasang dahil sa awareness na ino-observe sila. At ang epekto, nawawala ang authenticity ng data. Ngayon, may mas advanced pa dito, hindi lang sila nag-a-adjust dahil may observer. Minsan, alam pa nila kung ano ang hinahanap ng study. At doon na papasok ang susunod, demand characteristics. Pero before demand characteristics, quiz time muna tayo. Okay class? Eto na, moment of truth, which is experimenter bias. Basahin nyo muna, huwag muna sagot, huwag yung first instinct agad, baka bias din yan. A. Participant acts differently. B. Researcher gives subtle hints. C. Fake medicine works. D. Participant guesses purpose. Pause. Tingin ka sa kanila. Mga 3 hanggang 5 seconds. Sige, sino dito B? Taas kamay. Konting react kahit wala kang audience. Tamang sagot. B. Bakit? Kasi dito, researcher ang gumagawa ng galaw. Siya ang source ng bias. Yung A at D, participant na yon, sila ang nag-a-adjust. Yung C, placebo effect yon. Ibang kwento yon, wag nyo ipilit. So, tandaan. Kapag researcher ang may impluensya, experimenter bias yon. At minsan, hindi mo napapansin na ginagawa mo na pala ito. Kaya delikado. Next. Paano naman kung participant mismo ang nakakaalam ng goal ng study at parang umaarte na siya? Diyan na papasok ang susunod nating concept. And speaking of next concept, heto na yon. Class, ito na ang level up ng participant bias. Ito ang tinatawag nating demand characteristics. Definition, ito yung sitwasyon na ang participant na figure out niya kung ano ang purpose ng study at ina-adjust niya ang behavior niya para sumabay doon. Hindi lang siya aware, parang nakiki-cooperate na siya sa experiment. Halimbawa, una, alam ng participant na stress study ito. Bigla siyang nag-a-act na stressed, hawak ulo, drama mode, even kung okay naman siya talaga. Pangalawa, sa psychology experiment, naramdaman niyang ang hinahanap ay positive attitude. Kaya lahat ng sagot niya biglang positive, even kung hindi realistic. So ang nangyayari, hindi na authentic ang data. Parang may script na sinusunod ang participant. Parang artista na sa research. At ang delikado dito, akala mo ang ganda ng results mo, pero ang totoo, ina-align lang ng participants ang sarili nila sa inaakala nilang gusto mo. Kaya tandaan, demand characteristics. Participant guesses the purpose and acts accordingly. Hindi na natural. Strategic na ang behavior. Ngayon, may mas interesting pa. Paano kung wala namang acting pero may epekto pa rin? Diyan na papasok ang isa sa pinaka-amazing sa psychology, placebo effect.